Ayun guys, magandang umaga sa ating lahat. Ayan mga kapadadyon vlogs. At dahil araw ngayon ng holiday dito sa Saudi Arabia, unang araw. So ito nga, tayo ay pupunta sa isang lugar kung saan doon tayo magbabakasyon. So itong araw na ito ay bumiyahe na kami papuntang airport. So mula sa Jeddah, Saudi Arabia, papunta kami sa isang lugar kung saan parte pa rin ng Saudi Arabia. So itong nakikita mo sa paligid ay pupunta na ito ng airport. So ang kanilang airport dito ay ang international at saka yung local ay isa lang ang kanilang gate. So titingnan natin kung anong meron doon sa international airport nila. So habang binabiyahe namin to, may napansin kami to. Itong sasakyan na ito ay si Kabayan. So nag-offer siya na siya maghatid, pero may bayad to guys, hindi to libre. So yun, paakyat na yung aming sasakyan papuntang airport. So sa nakikita mo, napakahabang pila dahil bakasyon nga, holiday. So mahabang bakasyon ngayon kasi after Ramadan may 5 araw, 7 araw na bakasyon. Kaya punuan. Kung napapansin nyo ang paligid, talagang maraming nagbabakasyon sa ibang lugar. So ako, ayan, at papasok na tayo sa international airport. Ang aking destinasyon ay dito lamang sa Saudi Arabia. Ayan, kasama ng aking kaibigan o kasama ko dati sa trabaho. So sabi ko sa kanya, pakikunan mo na lang ako ng video kasi kailangan ko nga mag-upload para sa inyo guys. So pagpasok mo pa lang dito sa bungad ng international airport, ito yung imong makikita. Bumabata yung mga tao. Hindi na ganun stricto dito sa lugar na ito. So unang dating, kapag mag-travel kayo sa mga bago pa lang, i-double check nyo kung ano yung gate nyo, anong airlines number. Makikita sa mga screen dito yung mga schedule. Kung wala pang gate, so antay-antay lang hanggang makita nyo kung ano talaga yung So tingnan nyo lang din ang ticket kung ano yung flight number ng inyong airlines. Ayan, pagkatapos nyo ma-check, pwede na kayo mamasyal or mag-check-in kung pwede na. Nakalagay naman kasi dyan na open na ang kanilang check-in. So para hindi kayo na antala or di kayo magkandaligaw-ligaw o maiwanan, mas inuuna natin ang pag-check ng ating flight. Ayan, lalo-lalo na sa gate kasi baka nakaligtaan nyo habang kayo namamasyal at nalibang sa paligid. So ito yung kabaan ng international airport. Kung nakikita nyo, maraming mga travelers ngayon dahil holiday. Hindi na sila ganun ka-stricto pagdating sa pagkakamera. Hindi tulad dati na talaga bawal sa kanilang mga international airport o kahit sa mga facilities, lalong-lalo na sa publiko. Pero iwasan pa rin natin pagkuha ng video na masagap natin yung mga kababaihan kasi mayroon pa rin pamilya na ayaw nilang makunan ang kanilang pamilya. So ingat lang tayo. So habang naglalakad tayo dito, medyo naiilang ako kasi first time ko to na magkaroon ng cameraman. So ayan, talagang busy ang area na to kasi ito yung unang araw ng kanilang holiday. So nasarap sa pagkaramdam tayo magbabakasyon. Ayan, dahil pinag-ipunan din natin yung ating bakasyon para sa gastusin na hindi tayo ma-short din. So sa mga travelers na katulad ko, yung sa mga gustong mag-travel kahit saang lugar, iwasan nyo lang talaga magbitbit ng maraming gamit. Pangalawa, lagi nyo isipin yung gastos nyo ay tamang-tama lang doon sa bulsa. Hindi kayo maiipit o hindi kayo magkulang. So dito habang naglalakad tayo kasi alam na namin yung anong gate namin. So hindi ko lang ipapakita sa inyo ang pagpasok mismo sa loob. So habang nakapila ako dito, chinecheck ko muna rin yung aking pasaporte, baka kailangan, o yung ID, yung mayroon tayong ikama, tinatawag nila yung residence ID. I-double check natin at i-double check din natin yung ating ticket.
So dito sa loob ng International Airport, meron silang malaking aquarium. Yan, napakagandang aquarium na ito. Bagong-bago lang din itong aquarium na ito, at kung saan ang mga sumasakay o mga nandito sa International Airport ay namamangha sa kanilang nakikita na mayroong malaking aquarium. Nasa baba lang ito ng International Airport, kumbaga nasa ground. Kung hindi pa o mahaba pa yung kanyang paghihintay sa inyong flight, pwede nyo pa ito puntahan. Huwag lang kayo pumasok sa immigration. Dito lang yan sa mismo sa bungad. Bababa ka lang at makita mo itong malaking aquarium. Ito sa Jeddah International Airport. Ayan, sa mga nakikita nyo at nagkagandaan at naglalaki ang isda. Iba't ibang isda, hindi ko na alam yung iba. Yung iba pating. Ayan, kahit ako, ng ilang beses ko na ito nakita, namamangha pa rin ako sa ganda ng kanilang disenyo. At yan ay hindi ko talaga maiwasan na ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung meron dito sa International Airport sa loob. So tinitingnan ko rin ang mga disenyo ng mga gusali o yung mga ceiling, kung anong klaseng meron sila sa loob ng kanilang International Airport. Ayan, ako na mismo yun nagkumawa sa aking sarili, habang yung aking kasama ay kumukuha na rin ng mga video para sa kanyang reels. So itong aking paglalakbay, yung paglalakbay namin papunta sa ibang lugar ay nakaplano na rin at magastos nga, pero sige lang dahil minsan lang naman sa isang taon. So ngayon ay ganito, marami talagang kumukuha dito sa aquarium na ito dahil nakakamanghalang nakakamanghalang lang talaga pagmasdan at nakakaliw din. So habang naghihintay kami sa aming flight, kasi medyo napaaga kami pagdating dito sa International Airport, mamaya pang aming flight mga bandang 3:30. Pero mas maaga, mas maganda kasi makakuha pa ka ng video or makapagpamasyal ikot-ikot. So yun, napakaganda ang kanilang ceiling sa taas. Talaga maganda kanilang disenyo. So ngayon ay hintayin na lang namin ang ilang oras at bumaba na nga kami pabalik doon sa mismong gate ng ating sasakyan na aeroplano. So kasabay ko yung dalawang piloto. Hindi ko naman napansin na yung palang piloto na yan ay lulan din doon sa aking sasakyan. Ayan, paano ko nalaman? Dahil pinapanood ko muna yung video ko. Ayan na nga, at tayo papasok, medyo makikalayuan. So titingnan nyo lang sa ibabaw yung number ng gate. May mga A1424, ibig sabihin yun 14 hanggang sa 24 ay nakahilera yung gate na yan. So ngayon ay yun lang ang lagi natin tatandaan. So nandito na nga tayo, sasakay muna tayo ng bus kasi yun naman talaga. At pasok na tayo sa cubes o doon sa tunnel papasok sa aeroplano. So ang sarap lang sa pakiramdam kapag ganito, no? Kahit yung pauwi ng Pilipinas ang sarap lang, pero yung pagbalik ang napakahirap. Sakit sa dibdib at saka nakakaiyak. Pero yung pauwi ka, ang sarap lang sa pakiramdam, para kang nabunutan ng tinik. Ganun ka pakiramdam kahit wala tayong pera, basta nakauwi tayo, basta nakalulan tayo ng eroplano. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam, parang gusto mo na agad makarating sa Pilipinas. Pero dahil hindi naman Pilipinas yung ating destinasyon, so hayaan nyo na lang kaming mapasyal sa ibang lugar. Bakit pinili namin sa ibang lugar? Kasi mas excite na may pupuntahan kang ibang lugar. At saka na lang din, para experience na lang sa buhay natin na hindi lang puro trabaho yung iniisip natin, kundi paligayahan din natin ang ating sarili, pag-ipunan para mas marami pa tayong lugar na mapupuntahan. Tubling ingat lang tayo sa pagpasok at saka sa paglagay ng ating mga gamit para hindi tayo makadistorbo sa ibang tao. So ipapakita mo lang yung ticket mo dito at siyempre ituturo sa inyo kung left or right yung saan ka banda. So may mag-a-assess sa atin, huwag kayong mag-alala, basta ipukam nyo lang yung bibig nyo at pakinggan nyo lang kung ano. So ituturo nyo naman, so huwag kayong mag-alala din kasi may mga naman yan
area, kumbaga ABC. Ibig sabihin kung saan nakatapat yung ano mo, doon ka uupo. So yun nga, ilagay nyo yung bagahe nyo, ayusin nyo lang na hindi malaglag. Tapos hanapin nyo yung upuan nyo. May ABCD naman yan, o may mga letters kung ano yung saan ka banda. So yun nga ay nakaupo na tayo, medyo sarap lang sa pakiramdam, no? So yun ay umandar na yung ating eroplano. Yung eroplano pala ay Fly Us. Ayan. So ang ganda lang, malinis at malawak yung kanilang international airport na pala, runway tinatawag nito. So tara, samahan niyo ako kung saan ang aking destinasyon at doon tayo. So habang umaandar na itong eroplano na sinasakyan natin, medyo may kaba ako kasi talagang kahit ilang bisis na ako nakasakay, nandun pa rin yung aking takot na pag-akyat or paglipad at saka yung pagbaba. Doon talaga ako natatakot. Nasa ulap na pala tayo hanggang bumaba na tayo sa isang lugar kung saan kami ay nagbabakasyon. Ito po yung international airport ng Riyadh, Saudi Arabia. So nagtaxi lang kami dito ng Grab. So yun, sa loob ng tunnel na ito, napayan hanggang sa aming hotel na aming pinagbookingan. So mura lang ang hotel dito. Huwag kayong mag-alala guys, hindi ganun ka maganda o hindi ganun kaganda yung nakuha naming hotels. Pero okay lang yun, solid naman din. So yun nga ay dahil libre, ayan, babayad lang tayo ng konti. So naghihintay lang kami ng ma-arrange namin yung aming schedule. So dito sa nakuha kong hotels ay nasa 8th floor ako. Ayan. At para makapagpahinga din kasi umabot kami ng dito mag-alas 6 na rin o mag-alas 7 na rin ng gabi. So kailangan namin magpahinga para kinabukasan ay makagala na kami or makaikot-ikot na kami sa lugar na ito. So nandito na tayo sa elevator papunta sa 8th floor kasi 8th floor naman to. And then yun na nga guys, bakit na nga tayo guys sa 8th floors kung saan doon yung ating rooms. So ito lang yun, napakasimple lang na hotels yung aking nakuha at gusto ko na talaga makapagpahinga gawa nga ng mahaba yung biyahe din kahit papaano at gabi na rin, mag-alas 7 na rin ang gabi. So kunting pahinga lang at para kahit papaano ay pwede na tayo matulog maya lang. So bukas na lang tayo ulit guys mag ikot-ikot dito sa lugar na ito. Kailangan na namin magpahinga para may lakas kami bukas kung saan man kami mapadpad. At ipapakita rin namin sa inyo yung kagandahan ng lugar na ito. Kung alin yung aming mapuntahan, yun lang ang inyong aabangan sa susunod na mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyo guys, patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. At ito yung unang araw ng aking bakasyon ay tayo ay mamamasyal. So magandang gabi sa ating lahat at hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo bukas o sa susunod na mga upload ng ating video. Abangan nyo na lang guys. Maraming salamat. God bless. Bye bye.